Sian Gaza tinalakan si Miko Montefalco sa ginawang pambubuking sa panloloko ng kanyang mister. Nagbigay ng matinding puna ang social media personality na si Sian Gaza kay Miko Montefalco, isang kilalang content creator. Kaugnay ng paglantad nito sa publiko ng umano'y panloloko sa kanya ng kanyang asawa. Sa kanyang Facebook post, binatikos ni Sian ang desisyon ni Miko na gawing pampubliko ang kanilang pribadong problema sa halip na ayusin ito ng tahimik. Ayon kay Sian, bilang mag-asawa, nararapat lamang na pribado nilang ayusin ang anumang isyu sa kanilang relasyon. Subalit, imbes na gawin ito, ginamit umano ni Miko ang kanilang personal na problema bilang content upang palakasin ang kanyang presensya sa social media. Inilarawan ni Sian si Miko bilang isang babae na nagtataguyod ng imahe ng pagiging niloko ng asawa, na ayon sa kanya, ay hindi nararapat. Dagdag pa ni Sian, ang paglalantad ni Miko ng kanilang problema ay maaaring magdulot ng komplikasyon sa kanyang buhay, lalo na sa mga legal na aspeto. Binanggit niya na ang pangangalo niya ay hindi sapat na dahilan para sa annulment sa Pilipinas, at dahil wala pang divorce law sa bansa, magiging mahirap para kay Miko na makakuha ng annulment. Ayon kay Sian, kahit pa magbayad ng malaking halaga, walang tatanggap sa annulment case ni Miko dahil maaaring mawalan ng lisensya ang mga hukom at abogado na magiging kasangkot dito. Binigyang diin din ni Sian ang mga posibleng epekto ng desisyon ni Miko sa kanyang personal na buhay. Paano na lamang daw kung nais niyang mag-loan sa bangko, bumili ng ari-arian, kumuha ng insurance, o mag-apply ng visa. Ayon kay Sian, lahat ng ito ay magiging komplikado dahil sa kanilang conjugal property, na maaaring magdulot ng sakit ng ulo kay Miko. Sa kabila ng mga puna ni Sian, nananatiling tahimik si Miko at hindi pa nagbibigay ng pahayag hinggil sa mga akusasyon. Ang kanyang mga taga-suporta ay umaasa na magkakaroon siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang kanyang panig at magbigay linaw sa mga isyong ibinabato sa kanya. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagiging maingat sa pagbabahagi ng personal na buhay sa publiko. Lalo na sa mga social media platforms na mabilis makapagpalaganap ng impormasyon. Ang mga desisyon na may kinalaman sa relasyon at pamilya ay nararapat na pag-isipan ng mabuti at, kung maaari, ayusin ng pribado upang maiwasan ang mga hindi inaasahang komplikasyon sa hinaharap. Talak ni Sian, kasal kayo at hindi lang basta magjowa. Imbis na ayusin nyo privately yung marriage issues ninyo, ginamit mo ito as content to establish your social media brand. Cementing yourself in the industry as a woman na niloko ng kanyang asawa. Yung baho ng mister mo ay siyang baho mo and you used your own baho para maabot ang pinapangarap mong kasikatan. So tell me now, after ng malaking iskandalong ito, sinong judge ang tatanggap ng annulment case ninyo? Wala. Pagpapatuloy ni Sian, adultery is not a ground for annulment. Sa divorce lang yon uubra pero wala pa tayong divorce sa Pilipinas, that's why kailangan mo ng malaking pera para bayaran yung judge to make your marriage as null and void. Chika pa ni Sian. Kahit magbayad pa kayo ng 10 milyong piso under the table, walang tatanggap sa annulment ninyo dahil mawawalan ng lisensya yung judge at mga abogadong involved. That means mananatili kayong kasal for a very long time kahit hiwalay na kayo. Paano ka ngayon magloloan sa bangko? Paano ka ngayon bibili ng bahay at mga ari-arian? Paano ka ngayon kukuha ng insurance? Paano ka ngayon mag-a-apply ng mga visa? Everything is conjugal. Sakit sa ulo yang ginawa mo. Say ng personalidad, hindi mo pinag-isipan mabuti. Maybe it's beneficial for you now dahil pumalo yung pangalan mo sa Pilipinas overnight, but believe me, after 2 weeks, limot ka na ng lahat. Lilipas lang din ito kagaya ng napakaraming chismis sa Pinas. Ikaw lang din ang magsasuffer pati na yung mga anak mo. Ikaw lang din yung talo. God bless you, dagdag pa ni Sia.